Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay at risk, at risk po ng Mayo 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:35 ng umaga. Ah, Friday po ngayon, ano? Friday at medyo makulimlim. Ah, Nais ko lang ipagpatuloy itong topic natin kay Jonathan Morales. Kasi kagabi, napanood ko yung vlog ni Nino Barsaga. Opo. At in-interview niya po doon si dating AFP chief at naging PDEA director si Dionisio Santiago patungkol dito kay Jonathan Morales. Ano po ang pagkatao ni Jonathan Morales? Kaya ang title ko po ngayon ay Let Us Hear Dionisio Santiago Statement About Jonathan Morales. Yan po ang title ko ngayon. Marami pong impormasyon na ibinigay si ah, General o retired AFP chief at naging Bucor din ito, director at naging PDEA director. Opo. Si Dionisio Santiago. Opo. Pero bago ang lahat ay nais ko muna na batiin at pasalamatan yung ah, mga subscriber po natin. Ito po sila itong batch number 1 si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock po ng umaga. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andrew Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josialan, Ininita Excapture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, Jom D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogarte, Ruben Delphin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging inspirado na mag-vlog araw-araw po At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila Michael Apasible Bulletin,
Attorney Enzo Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na manood sa kanila at nakikita ko po na mga totoo yung sinasabi nila at para sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic. Ang topic ko po ngayon ay let us hear Dionisio Santiago statement about Jonathan Morales. Ito po si Dionisio Santiago ay naging AFP chief from 2002 hanggang 2003. Under po yan kay Gloria Macapagal Arroyo. Tapos naging Bucor siya chief 2003 hanggang 2004. Under din yan kay Arroyo. Ngayon, noong 2005 hanggang 2017 ay naging PDEA. Marami yung kanya tinignan ko kagabi marami po yung posisyon niya. Aywan ko kung ano yun, hindi ko naintindihan, pero director, administrator o kaya chairperson. Ayan po na hindi ko naman kabisado kung ano yan. Pero ay ito, mga 12 years pala siya sa PDEA. Nasakop pa niya yung kay Pinoy 2010 at nasakop pa niya yung unang taon ni Duterte 2016 hanggang 17. Naka 1 year pa siya siguro, Pero as chairman ng pala, iba ata yung director, iba yung chairman ng board. Ganun, So, ito si Jonathan Morales po ay 2009 siya pumasok na-discuss natin nung isang araw, 2009 hanggang 2012. 13. 5 taon o magli5 taon sabi niya. So, kilala siya nito ni Dionisio Santiago kasi 2005 nasa PDEA na siya Opo. Ay umalis siya 2017. Kilala niya. Kaya nung in-interview po siya ni Nino Barsaga ay may masasabi siya na pwede nating pagkatiwalaan. Kasi parang kilala niya si Jonathan Morales. At ito nga number 1, ayan, nakasulat po dyan ay implied lang naman o pabiro lang. Ilan ba kanyang asawa niyan? Ang alam ko 2 ang asawa, sabi niya. 2 atang asawa niyan, sabi niya. Ni Jonathan Morales. Ay dyan po, sa ganyang sitwasyon, 2 asawa, ay na po yan, shattered personality na po yan. Opo. At i-discuss ko yan mamaya kung mahagip ko. Sang-ayon po sa Biblia, ay pinagbabawal nga ng Diyos yan kasi nga masisira ang tao dyan. Opo, masisira. Pero hindi ko muna ipaliwanag kasi baka kulang ang oras ko Kung 2 asawa niya, masisira po ang pagkatao niya. Ayan po, magiging sinungaling siya. Lahat yan, magnanakaw yan kung 2 asawa niya. Lalo na kung pinagsasabay niya. Opo. Ngayon ay babalikan ko na lang mamaya yan. Matalino, sabi niya, pero congenital liar at maraming kaso na totoo naman na obserbahan niya siguro yan, Matalino o may katalinuhan, pero nga yung sinungaling dapat dito
nagkuan na si Bato, nagkuan na siya, precaution na siya kasi nga ay congenital liar. Alam niyo po ito, ang ibig sabihin niyan from birth. Opo, congenital means from birth. Oh, nung iniluwal siya, ganun na yan. Ayan po. At yun nga, maraming kaso. Oh. At sorry po pero hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Engineer Tuto Kausing. Biblical po ang karakter ng tao na didevelop po yan. Pag ganun na ang style niya, ay mahirap ng baguhin po yan yung karakter ng isang tao. Oh. Doon ako hindi sumasang-ayon kay Engineer Tuto Kausing na baliwala daw yung mga dati niyang kaso. Ang pag-usapan lang daw ay ngayon. Ay hindi po. Yang 5 years na yan, makukuha mo ang karakter ng isang tao dyan. Kung liar siya, liar po yan. Sa tunay na buhay po sa tunay po na buhay, kung may anak kang babae na nililigawan ng isang may asawa, ano ang sasabihin mo? Ay, anak, umiwas ka dyan. Bakit? Ay alam mo yung tao, kung alam mo yung tao na mahilig sa babae, ay mahirap mong tanggalin yun. O kaya, ang nanliligaw sa anak mong babae ay isang basag uliro, hindi ba? O sugarol, o adik, mahirap pong tanggalin yan. Mahirap. Kasi yun na ang karakter niya At alam natin na mahirap talaga kasi nga binabawalan natin Oh. Kasi ang karakter kasi niyan ay accumulation ng ng matagal na kaya nga may karakter sabi, iba ang karakter niyan, hindi ba? Ganon. Babalikan ko po yan mamaya kung may time ako malamang may tao sa likod. Nung tinanong siya ni Nino Barsaga, ang sagot niya ay positive. Oo kanya. May tao sa likod yan na gumagalaw dyan. Ayan, number 3 yun. Number 4, ang motibo, kasi tinanong din siya ni Nino Barsaga, ito nga, si retired General Dionisio Santiago, tinanong siya, sir, sir, sa palagay nyo, ano ang motibo? Ayan, ang motibo ay gustong pumapil o parang nabanggit yung siyempre kung manalo sila o magtagumpay sila, baka may posisyon na nakalaan. Ayan po, hindi ba? Ay baka maging PDEA chief siya, hindi ba? O kung ano yan, hindi ba? O ay yan ang sinabi patungkol dun sa motibo na pwede naman, hindi ba? O may tao sa likod at saka ang motibo niya ay gustong pumapil. Ayan po. At makikita mo po doon sa mga sinasabi niya ni Jonathan Morales. Iba ang sagot niya May padugtong o may idea siya na gustong gawin. Yung nga ipa-examine. Dalhin daw sa doktor. O si Maricin Soriano ata at saka si Bongbong Marcos ay bakit ganun? Bakit ganun? Yun po ang napansin ko sa kanya. Kaya nga, iba ang motibo kako nito. Dapat ang sinabi niya ay, oo, ginawa ko yan. Yang papel na yan. Pero kung paano lumabas yan, hindi ko alam. Period na siya dun. Period na siya. Pero sasabihin niya, ipa-examine natin. Ay, mali na yun. Mali na. Una-una ay kini-question nga yung papel Walang ganyang papel Kaya ang problema nito ni Jonathan Morales, saan siya kukuha na mag-testify? Biblical po yan, na mag-testify na ginawa niya yung papel. Yan ang una niyang problema. At ang susunod na problema niya ay kailangan yung tao na yung asset niya o yung informant niya o informer niya ay mag-testify na oo, talagang ganyan. Mayroong ganyan pangyayari. Na nakita ko sila doon sa apartment na Kasi nga walang naganap na investigasyon Wala po naganap na surveillance kasi nga tinurn down daw. Hindi natuloy.
O, ay bakit papatulan pa pala yung ganyan? Hindi ba? Hindi natuloy pala eh. Hindi pala nyo na-verify o walang surveillance na ganap. Hindi ba? Kalukuhan yan. At ang panglima po ay hindi credible. Yan po ang sinabi ni retired General Dionisio Santiago na ito pong general na ito ay sinubaybayan ko rin ang buhay nito. Yung magaling po ito. Magaling. Opo. Walang credibility, sabi niya, kay Jonathan Morales. Ayan po. Dapat dyan ay hindi na pinapansin yung dokumento na yan na kung saan ay sabi niya siya ang gumawa. Ay sino nga ang mag-testify na siya ang gumawa niyan eh. Nung panahon na yan, nung 2012, wala. Ang sabi niya, hindi na niya maalaala sino yung kaharap niya o sino yung isinulat niya. Sabi niya, na pangalan. Sabi niya, usually sabi niya, isinusulat ko ang pangalan doon sa report. Naandun po yan sa report, sabi niya eh. Ay sino nga yun? Napaka-imposible po niyan. Napaka-imposible. Lalo na kung kakaunti lang kayo doon sa kwarto. Ako po, pati yung junior engineer ako, kabisado ko po lahat ang pangalan noong mga tao na nakasama ko. Opo. Lalo na kung ganyan, may mahalagang dokumento na gagawin o may mahalagang issue. Alam ko sino nakaharap, alam ko sino pwede mag-testify, o alam ko ang kinakausap ko patungkol dyan. Parang kahapon lang nangyari sa aking memory. Opo. Hanggang dito sa opisina namin ngayon, dito sa alam ko yan. Kung ano ang nangyari, sinong kausap ko, anong araw, anong topic, ganyan po yan sa aking memory. O sige po, at pupunta na po tayo dito sa problema ni Jonathan. Ito po ang problema niya eh. Ang problema ni Jonathan ay papaano siya makakakuha ng witness. Ayan po. Na mag-testify na nakakita sa kanya habang ginagawa niya ang dokumento. Noong 2012 po yan. Sino mag-testify dyan? Ayan po huwag muna tayong pupunta doon sa sino ang informant niya. Huwag muna doon. Yun ang susunod na problema niya eh. Sino yung informant niya? Ngayon, ay ito po at hinihintay nyo siguro, bakit ko sinasabi yan? Biblical po, ito po ang sinabi ni Jesus Christ, John 5:31, if I bear witness of myself. Sabi po ito ni Jesus Christ, if I bear witness of myself or about myself, my testimony or my witness is not valid. Ayan po, or is not true. Sabi ni Jesus Christ, dyan pa lang, makukuha na natin na hindi pwede mag-testify si Jonathan patungkol sa kung ano yung ginawa niya. Hindi pwede. Kailangan po may dalawang witness po o tatlo. No man shall be put to death without the testimony of 2 or 3 witnesses. Nasa Biblia po yan, naandun sa Deuteronomy. Opo, na batas pa po yan ni Moses. Ayan po, no man shall be put to death without the testimony of 2 or 3 witnesses. Ano po ang sinasabi ni Jonathan? Gumawa siya ng dokumento. Ang sabi niya, ay ngayon, ay sino mag-witness dyan? Hindi ba? Lalo na ganyan, ang pinag-uusapan ng dokumento ay Xerox copy lang o pinadala lang sa pamamagitan ng electronic file. Ay bakit nag-imbestiga na kayo dyan? General ba to? Hindi ba? Xerox copy lang yan. Dapat ang tinignan nyo muna yung authenticity ng dokumento. Totoo ba yan? Ay ngayon, dinidinay na o pinapasubalian na ng PDEA. Walang ganyan. Wala kaming record na ganyan. Ayan ang problema niya. Hindi ba? Ngayon,
siguro tatanungin niyo ako, bakit sinabi ni Jesus Christ yan? If I bear witness for myself, my testimony is nothing. O sa ibang version po, my testimony is not valid. Sa ibang version. Ay kasi nga, sinabihan po si Jesus Christ ng mga Parisiyo. Sinabihan siya sa John 8:13. Sinabihan po siya at marami po siyang sagot dito. Maraming sagot ito. Pero isa lang ang sasabihin ko na sagot. Pero hindi ko na sinulat dito kasi nga mahaba-haba Ang tanong po ng mga Parisiyo kay Jesus Christ, so the Pharisees said to him, "You are testifying about yourself. Your testimony is not valid." Yan po ang sinabi sa kanya, na inadmit naman niya. Kaya nga, totoo ito Pag ikaw ay nagtitestify sa iyong sarili, sa gana ng iyong sarili, hindi ba? Wala yun. Hindi admissible po yan. Sasabihin mo na ikaw ang magaling. Hindi pwede yun. Dapat may magpatotoo na ikaw ay magaling. Sasabihin mo na ikaw ay gumawa ng dokumento. Kailangan may mag-testify na, oo, nakita ko yan, ginagawa niya. Pati yung tao na kinakausap niya. At least mayroong ganun. Noong mga panahon na yan. Ay sino yun? Ay wala siyang maipakita ang sasabihin lang niya ay naandun sa report o naandun sa dokumento. Ay kini-question nga yung dokumento Saan yung dokumento na yan? Yung original copy po At ito si Bato. Bakit sasabihin mo naman na authentic ito? Ay Xerox copy lang yung hawak mo. Hindi ba? Kung ang ibig mo sabihin ay hindi AI, yun ang sabihin mo, hindi AI ito. Ay pero nga ang sabihin mo ay Xerox yan. Hindi ba? Sayang lang ang pira ng gobyerno dyan. Ito po ito tuloy-tuloy ko lang po Here you come again. Sa ibang sa ibang version po kinausap po si Jesus Christ ng mga abogado po ito mga matitinding abogado ito, mga Parisyo. Abogado ng mga abogado ito, mga Parisyo. Here you are again, sabi nila kay Jesus. You are testifying for yourself. Under any court of law, your testimony is not valid. Ayan, yan po ang sinabi niya. Ay totoo yan, kasi inadmit naman ni Jesus Christ, if I bear witness for myself, my testimony is not valid. Sabi nga ni Jesus Christ, inadmit niya. Ay ito tuloy-tuloy ko lang po kasi marami siyang answer po dito na hindi ko na bibigyan pansin yung iba. Kukunin ko lang yung pinaka gusto kong kunin lang Ang sabi niya, the works that I do, sabi niya, testify about me. Sabi niya, yung mga ginagawa ko na mga gawa ay nagtitestify patungkol sa akin. If I do not do the works that I do, in which no one else can do. Ayun nga, magbuhay ng patay Hindi ba? Magbuhay siya ng patay. Yung bulag. Yung bulag na lang. Yung bulag na from birth. Nakakita. Na wala pang record po niyan. Wala pong record sa Biblia na noon pa sa Old Testament na ang bulag ay yung born blind ay nakakita. Walang record. Pero yung nagbuhay ng patay, mayroon kasi sila nakabuhay Yung propeta na iba nakabuhay Pero yung nakakita na bulag from birth, wala pa. Ang sabi niya, in which no one else did nakagawa niyan. If I do not do the works that I do, that which no one did, sabi niya, do not believe me, sabi niya. But if I do, sabi niya, if I do, even though you do not believe me, sabi niya, believe the works, sabi niya.
Ay ano bang trabaho nito ni Kwan? Ay magsinungalingi, hindi ba? Ano bang ginagawa nito ni Kwan? Ni Kwan? Hindi si Nino Barsaga, si Kwan. Si Jonathan Morales. Ano bang ginagawa nito? Magsinungaling. Hindi ba? Ayun ang paniwalaan natin. Believe the works. Kasi nga, wala siyang maipakita na witness eh. And if Jonathan Morales is testifying for himself na ako ginawa ko nito, mayroon akong na-interview, na informant, ganyan, ay siya lang ang nagsasabi lang yan eh. Hindi ba? Kailangan po ang witness. Oh. Ayan po, yan ang problema niya ngayon. Oh. Ay si Jesus Christ, ang sabi niya, believe the works, sabi niya. Ako nagtitestify ako sa sarili ko na ako ay galing sa Diyos, sabi niya. O, na ako ay isinugo ng Diyos, na ako ay anak ng Diyos, sabi niya. Tinitestify niya yan. Pero ayaw maniwala ng mga tao. Okay, sabi niya. If I testify for myself, my testimony is nothing, sabi niya. But I have another witness, sabi niya. My works, sabi niya. My works testify about me, sabi niya. At hindi nila mapasubalian kasi nga nakakalakad ang mga lumpo. Ayan po, hindi ba? Oh, ay ito si Jonathan Morales. Ano bang ginagawa niya? Wala. Hindi ba? Oh, sinabi lang niya na si Ginoong Pangulong Duterte ay may kopya rin. Sabi niya, ay bakit ganun? Ay kahit may kopya nga, ay saan nga galing yan eh? Hindi ba? Saan galing yung kopya niya? Yun ang patunayan nyo. Magkaisa ba yan? Oh, at sinong gumawa niyan? At sinong mag-testify diyan na noong 2012 ginawa yan? Ayan po, hindi ba? Oh, punta na po ako dito sa yung una po na yung dalawang asawa. Pag dalawa po ang asawa mo, ay kinakount ko po yan na shattered spirit ka o shattered person. Kasi nga, parati kang magsisinungaling. Opo, dyan po nag-uumpisa yan eh. Yung dalawang asawa mo, hindi ba? Ang una kasi niyan, paghahatiin mo ang katawan mo, pwede ba? Hahatian ang katawan mo, hindi. Masisira nga ang katawan eh. Masisira eh. Oh, yung time, hahati mo ang time mo. Baka pwede. Hindi ba? Pwede. Pero shattered ka rin dyan. Bakit? Ay overpatig ka dyan eh. Hindi ba? Oh, kailangan kang uuwi doon sa kabila o sasamahan mo yung kabila. Hindi ba? Overpatig ka po dyan. Kaya dyan nga nagkakasakit ang tao o nakakakuha ng mga yung overpatig po yan eh. At yung iba, kumukuha pa ng drugs para lalakas sila, hindi ba? O pag nagtik sila ng drugs, wala na. O under na sila sa drugs. Ganun po yan, ano? Kaya nasisira po ang pagkatao. Ngayon, ang susunod po ay yung hahatiin nila ang kanilang resources. Ayan po. Kasi bibigyan niya yung isa eh. O yung pangatlo, o yung pang-apat, bibigyan niya eh. Magnanakaw po siya sa gobyerno. Ayan po. Kaya magsisinungaling yan. Mag-i-extort yan. Kaya nasisira po. Yang dalawang asawa. Ayaw kong sabihin ito, pero para maintindihan nyo po. Huwag po kayong maniwala sa akin. Mag-obserba po kayo. Mag-obserba kayo. O kaya sa sarili nyo kung naranasan nyo. Babae o lalaki, pag dalawang asawa. Hindi ba? Oh. Punta ako ngayon dito sa yung congenital liar, si Jonathan Morales. Totoo po yan na mayroong ganyan. Kasi nga ito nga ang sabi ni Jesus Christ eh, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Ano pong sinabi? Does not stand in the truth. Oh, because there is no truth in him. When he speak a lie, he speak from his own resources.
ang nakasulat dito. Pero sa iba, on his own authority. Ayan po. Kahit anong sabihin niya, pwede. Hindi ba? Kasi nga, he is the liar or a liar and the father of it. Or the father thereof. Ayan po. Kaya totoo talaga yan na ay ang tao ay simula pa ay talagang liar na. Hindi ba? Ay bakit dadalhin ngayon dyan sa opisina ni Bato o dyan sa komite? Ay sayang po ang kwan dyan. Sayang po ang kuryente. Sayang ang resources ng gobyerno. Kung Xerox copy, i-discuss nyo dyan. Ipaabot nyo po ito kay Bato. Ipaabot nyo. Sayang ang kwan dyan. Hindi ba? Xerox copy? Hindi ba? At ang masama dyan, kung ano-ano pang sasabihin dyan, pansinin nyo po at pakinggan nyo yung dinidiscuss ngayon ni Atty. Claire Castro. Hinimay-himay niya. Nasa stage 2 na siya. Hinimay-himay niya ay naandon, lumalabas na nagsisinungaling ito si Jonathan Morales na ito. Hindi ba? Paiwas pag siya ay sumagot. Hindi ba? At mayroon siyang agenda na isinisingit. Si Presidente, sabi niya nagsalita din patungkol doon sa PDEA report. Nung tinanong siya, ay may nagbigay na PDEA agent kay Duterte. Ay nung tinanong siya, sino yun? Ay, Bisaya kasi sir. Paiwas At iniugnay niya agad na ang pangalang Maricel Soriano at saka si Bungit. Hindi ba? Ay bakit ganun? Hindi naman siya tinatanong kung sinong mga tao na inaakusahan doon bakit isiningit niya agad? Ayun po nahuhuli po doon isiningit niya ang pangalang Bongbong Marcos na alias Bungit at saka si Maricel Soriano na alias Maria. Sabi niya, ay hindi naman siya tinatanong doon. Ay baka pwede siyang kasuhan dyan idemanda siya Kasi nga nananahimik yung mga tao Hindi ba? At saka, kunin niya yung informer niya. Dapat yun ang pasalatain niya dyan, hindi siya. Kasi siya lang ang pinagsumbungan Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at 30 minutes na ay ako po ay parati ako nananalangin sa Panginoon bago ako mag-umpisa o nagmi-meditate ako sa umaga na lahat po ng nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa itaas o bigay po ng Panginoon. Ayan po at sana tayo ay dinggin ng Panginoon at kahabagan niya tayo at muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.